Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Kapit lang mga kaastig. Last 20 seconds, Barangay with possession. This is winning time. Assist! Sama-sama ang buong arena. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy! Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Chika sa arena! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Isang maulang umaga sa inyo lahat. Ako po si Kapitana Sisa. At ako po si Tita Cora. At eto na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, Astig sa Sports. Naku, talaga nga naman. Hindi pa man din, hindi ba nakakapagpahinga ng todo ang Gilas Pilipinas, pero mukhang ngayon ay todo ensayo na naman ang buong koponan para sa nalalapit na SEA Games itong darating na Disyembre sa Bangkok, Thailand. Ay, Sawadika! Magpapabalakang na kaya sila doon, Mare? Baka magpapakpimify. Pero yun na nga. Pero eto na. Nagbigay na rin. Although ito ay chismis pa lamang. Pero nagbigay na ng kanilang pag-interes na mapabilang sa Gilas Pilipinas ang MPBL na kung saan nga naman itong Maharlika Filipino Basketball League. Maharlika? Yes! Na ito pala ay kumbaga ang founder nitong MPBL na to, si Manny Pacquiao. Wow. O, diba? Since 2018, nagsimula ito, kumbaga 7 years na din, at talagang maraming umaariba na iba't ibang koponan kasi nabubuo ang MPBL ng 30 teams, diba? Umuugong ngayon ang chismis na posible nga daw, hindi ba, kumbaga inilalako. Inilalako na nga daw ng MPBL. Parang karni lang sa palengke. O, diba? Ang kanilang mga star players, kung sakali naman din daw na mahirapan ang Gilas Pilipinas, lalo pat ito'y kasabay, diba, sa pagbubukas ng new season ng PBA itong darating na October. Maugong na pinag-uusapan na mapapabilang itong sina Dave Ildefonso, Gio Chu, Jason Brickman at Enchong D? Hindi. Serrano. Ayan. Ng Abra Weavers. O, diba? Na kasi ito nga daw yung mga napipisil nila na posible nga daw na pwedeng nilang kumbaga parang ipalit or idagdaga sa team ng Gilas Pilipinas. Dahil kung ating matatandaan na last FIBA Asian Cup ay medyo parang ibang mga sports enthusiast ay medyo dismayado nga sa laro na ipinakita ng Gilas Pilipinas matapos kasi silang talunin ng Australia. Nakitaan dito ng ilang mga sports enthusiasts na mahina tayo lalo pat pagdating sa guard at sa mga shooters natin or sa shooting skills ng ating mga manlalaro. So more training dapat ang gawin. Yes. Kaya nga naman naisipan ng MPBL na kung hindi mamasamain, hindi ba? May mga star players naman sila na pwedeng punan ang naturang, alam mo yun, grupo nang sa gayon ay mas malakas ang kanilang magiging dating sa darating na SEA Games itong Disyembre sa Bangkok, Thailand. Well, in the meantime, sa ibang balita, Mare, pasok!
Ay, pasok na pasok, Mare. Ang alin ay. Ringside ready na ang ating Pinoy boxers na nasa United Kingdom ngayon. Oo. Ang Philippine Boxing Team para sa matinding training camp. Ito ay bilang paghahanda sa World Boxing Championship 2025 na gaganapin naman sa Liverpool, England mula September 4 hanggang 14. Oh. Alam mo ba, Mare, sabi nga ng ating nakapanayam doon, na sobrang strict daw ng kanilang diet. Ay, talaga. As in, Ng mga boxers talaga. nakaganon yung strict yun. Yan. Strict Miyembro ng feng shui. Ganyan. At samantala, Gusto ko dito. subukan mo kumain, susuntokin kita. Samantala, Mare, ay panalo na naman ang mga Pinoy kickers. Dahil mag-uuwi ang Philippine POMC national team ng 4 gold medals at 2 silver, Mare. At eto, may 8 bronze medal mula sa 17th ATF Championship na nasa Natrang, Vietnam. In fairness, isang malaking karangalan ito, Mare, para sa ating bansa dahil ilang medal yun, Mare. Correct, 4 na gold medal. Yes, 4 na gold medal, 2 silver at 8 bronze. Ay, in fairness. Diba? Kayo, Mabuhay kayo sa lahat ng ating mga atletang Pilipino. Sa kapapasok lamang may nag-message lang din sa atin. Wala pa daw kasiguruhan yun dahil ayon sa ating binalita, kaugnay pa rin dito sa nalalapit na SEA Games nga nalalakuhan ng Gilas Pilipinas team ay nagbigay na rin ng opisyal na pahayag ang kanilang coach na si Team Cone na wala pa naman daw mismong kumbaga kumpirmasyon na kung kailangan ng palitan or dagdagan ang mga miyembro ng, alam mo yun, official na kalahok sa Gilas Pilipinas. Diba? Kaya yun, at least, diba? Malay mo naman. Maraming salamat sa nag-message. Maganda yung maganda yung may reserba. Sigurado. Diba? Correct. At least meron, diba? May PBA, PBL at sa iba pa man larangan, diba? Kasi halos lahat naman ng mga superstar ngayon sa sa larangan ng basketball. Galing yan sa UAP, sa NCAA, diba? Yung mga players na yan. Kaya wala naman sigurong masama din, diba? Oo. Kagaya na lamang nung diba sinabi ko na strict diet, handang-handa sila. Diba? Paano yung naka-strict diet para na ganyan? Yung di mong, subukan mong gumalaw. Subukan mong kumain. Bawal sa iyan. Tataba ka lalo. Diba? But anyways, antabayanan na lang natin yan kung sino-sino nga ba ang mapapabilang ng mga players. Kung meron man sa MPBL, sa PBA, well, mas maganda. The more, the merrier, diba? Uy, tama yung sabi ni Adel, after ng Miss Universe sa November, Gilas Pilipinas naman. Ng December. Diba? Ang daming laban ng Pilipinas. Hindi lang natin laban sa baha. Correct. Para sa mga kinukorap na flood control project. At sa West Philippines. Oo. Welcome to Jet Ski Holiday. Ay, nako. Tayo. Anyways, ako mga panggaya po muna mga kaganapan sa loob ng arena. Hatid sa atin ang Chika. Hatid sa atin ng Arena Plus, Astig sa Sports. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Cheers, Miss Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Yan, isang maulang biyernes po sa ating lahat. At syempre, mga pangga, mag-iingat po tayo, hindi ba? Lalo pat kanina binalita nga ni Lindsay na mga ilang lugar na daw. Dito sa Metro Manila, na kinancelled na ang mga pasok. Lalo sa mga kabataan, hindi ba? Pag uwi ng bahay, ang mga bagets, pag nabasa ng ulan,
paliguin agad. Correct. Nang, alam mo, makaiwas sa sakit. Lalo pat ito, maglo-long weekend ng bonggang-bongga. Pero bago ang lahat na kumare, eto, diba, since maulan, yung iba nakakatamad kumilos, diba, parang ang hirap, alam mo yun, di mo alam kung anong gagawin mo, pero yung iba mas gugustuhin pa rin ipikit ang kanilang mga mata. Sarap kaya matulog pag ganitong malamig. Actually. Diba? Kahapon nga, Mare, di ba naka-holiday nga? Naka-jet ski holiday kahapon. Ay, nagbububorlog ako, Mare. Ay, talaga? Oo. Ay, nako. Pero eto... Habang tunog ng tunog yung cellphone ko na, Takora, si Lassie at saka si MC bumalik na sa showtime. Sagot ko lang, alam ko. Kanina ko pa kausap madaling araw. Diba? Pero eto na muna, bibigyan kita ng pwede mong pagkaabalahan. Ano ba yung, Mare? Eto na, kung bored ka at hilig mo lang din namang mag-tong-its at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tong-its with real people for free. May chance ka din pwede makisplit over 34 million pesos ng papremyo at may chance ka din makaklaim ng 14,640 pesos na daily cash prize. Ang makukuhang cash credit, Mare, ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya pwede nitong i-cash out. May dalawang event araw-araw. G ka na ba, Mare? G! Naka-visit gzone.ph sa kanilang social media account sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. O, diba, tandaan natin, kung G ka na sa tong-its, well, tara, Game Zone. Dapat ang gaming fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan pang na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and know when to stop. Correct, diba? Diba? Pagka talagang alanganin na, stop na muna. Yes. Wala namang masama eh. Pahinga-pahinga. Correct. Tapos, bawi-bawi na lang pag may extra budget. Oo. Diba? Alam mo yung paglalaro ng ganyan, yung may mga extra lang dapat. Hindi yung nukdukan ka na ng hirap sa buhay. Nag-game-game ka pa. Tama, diba? Ibibili mo na lang ng gatas ng anak mo. Nagganong-ganong ka pa. Yun ang masama. Yun yung mahirap dyan eh, yung baka sakali. Oo. Diba? Nagbabaka sakali. Pero ang ending nga, nurse. Oo. At saka ang pinakamasama dyan, Mari, yung ang laki-laki ng budget. Diyan sa nalintikan na yan na na flood control project, may mga nagbubuwis ng buhay. Oo. Tapos, wala naman pala nag-i-exist. Tama, diba? Grabe, nakakaloka yan, diba? Ngayon, nagkakagulo-gulo sila ngayon sa Kongreso. Kaya nga. Ay, nako. Ay, nako, eto na nga. Pero bago ang lahat, bago tayo ano ang tuluyan. baklitas natin, ikaw? Ang baklitas natin for today, since, eto kayo ba? Naniniwala ba kayo sa Ghost Month? Ay! Oo nga, Mari. Diba? Yan ang baklitas natin. Oo. For today, on a Friday morning, naniniwala ka ba sa Ghost Month? Ano yung mga tips natin para sa mga Yan. Kasi para po sa kalaman ng lahat, bukas po ayon sa Chinese calendar, ay opisyal na pong magsisimula ang Ghost Month o tinatawag na Tsitge Pua. Tsitge, diba? Yung Tsitge na tinatawag kung saan ito ay July. July pa lamang sa Chinese calendar para sa hindi nakakaalam. Kasi ang July po... Bakit nahuhuli sa inyo? Iba. Kumbaga parang ahead tayo ng 1 month doon sa regular calendar natin. Yung Tsitge po na tinatawag, yung kalahatin, which is magfo-fall to September 6. Ito po yung pinakapangit na araw para po sa lahat. Pasensya na po, hindi ko po sinasabi doon sa mga mag-birthday. Baka kasi may mag-birthday September 6. Nataon lang po yan. Pero ayon kasi sa kasabihan lang at tradisyon ng ating mga Chinoy, kapwa Chinoy, ito yung araw na hindi maganda para sa lahat, lalo pat doon sa mga magpapakonstruction ng kung anong opisina, bahay, plano ng negosyo. Diba? Buti na lang, diba? Patapos na yung sa atin. Kasi simula lang din naman din yan. Bukas naman ay talagang pinag-iingat lang din. Hindi naman sinasabi na wag po, 'di ba? Wala namang mawawala kung sakaling susunod naman din lang tayo, 'di ba? Sa mga nakaugaliang tradisyon. Pero ito ngayon sinasabi nilang Ghost Month na yung iba kung sabihin, nako, ito yung malas na buwan. Hindi naman po. Nasa sa atin pa rin po yan kung magsisipag tayo o magtatamad-tamaran. Correct. Kahit Ghost Month, kung batugan ka talaga, wala mangyayari sa buhay mo. Oo, at saka kahit na hindi mag-Ghost Month, kung magbubulsa ka ng pera mula sa kaban ng bayan, talagang
Ghost Month forever para sa'yo. Sabi ni Francis Marquez, walang Ghost Month, pero may Ghost Project. At saka Ghost Employee, mare. Pero may pondo daw. May pondo naman daw yun eh. Mare, ang pinag-uusapan natin, hindi ito milyon ha. Billion. Yes, may billion naman daw na pondo, di ba? Paano yung reaction? Wala daw nagnanakaw. Alam mo, doon ako nainis eh. Yung pinuntahan ng ating kasalukuyang presidente, yung flood control project, tapos kayang durugin ng kanyang kamay. O, diba? Yung itinayo. Correct, diba? Ano yung biskwit? Ano daw yung paluchina? Anong ginamit nyo dyan? Cornstarch? Hindi, papel. Tapos pinatiga. Paper mache. Kaya na, mamatay yung ating mga kababayan sa lunod. Diba? Kaya nagkakanda ganyan-ganyan. Pero yun nga, nakakasad lang, no? Dahil may mga ganyang pangyayari. Minsan din masarap din isipin na dapat magkaroon na talaga ng ano dito, no? Ng death penalty sa mga magnanakaw. Correct. Alam mo, nakakalungkot. Alam mo kung para kanino? Kanino? Para sa atin, sa mga manggagawang Pilipino na nagbinabawasan tayo ng mga buwis na dyan na pupunta. Diba? Mas lalo ka naramdam mo, diba? Paano yung aray? Aray! Yung mga panis yung aray-aray nyo dyan sa TikTok, sa aray ko. Yung mga binabawas na mga taxes sa mga pinaghihirapan nating mga, alam mo yun, manggagawa. Diba? Tapos malalaman lang natin na hindi pala napupunta yun at hindi natin napapakinabangan. Correct. Nakakalungkot. Hindi lang nakakalungkot, nakakangit-ngit. Diba? Na parang tipong tapos ang ending, tayo din yung mapeperwisyo. Correct. Kumaga sa atin na nga binabawas yun bilang mga manggagawa, yung mga buwis na pangpagawa na kung ano mang infrastruktura. Tapos tayo pa yung peperwisyo. Kaya nga. Diba? May mga lawmakers pa na may sariling construction firm. Oh, diba? Actually. Oy, diba nagalit recently dyan si Mayor Isko? Yes. Diba may pinakumpis ka siya ng mga Uy, Mari, meron pa sasakyan. Ano yan? Oh, diba? At ito pa, may may kinakalampag at may si Mayor Vico Soto. Talaga? Na 2 journalist daw di umano. Ay. Oo, ang nabayaran. Oo, para interviewin daw yung isang, Nako, Mare! Wala, juicy ng mga chika. Nako, nakakaloka yan. Oo. Pero syempre, di ba, hayaan na muna natin kasi may batas naman din na pwede talagang, alam mo yun, litisin? Oo, usigin. Usigin sila, di ba? At saka, syempre, believe naman din tayo sa ginagawa ng, totoo yung sinabi ng Pangulo natin na mananagot at kailangan mahiya. Sana nga po. Yung mga nagnanakaw. Diba? Sana nga po, diba, na mapanagot. Sabi ni Bianca Ashley, grabe, 10 million para sa interview. Ay, nako. Talaga ba? 10 million? Ibubulong ko sa'yo mamaya. Oo, naloka din ako sa mga chika. Diba nakakaloka yan? Pero sabi daw nung broadcaster, hindi daw eh. Siyempre, di-deny. Maniniwala ka ba doon? Alam mo, buti pa sila, 10 million. Yung nagpa-interview sa atin nung nakaraan, parang puto na maasim. Ay! Grabe ka! Panis na Ganon po kasi yung puto. lasa. Binyahin pa yun kasi. Nakakaloka. Panis na po yung puto, sir. Sir! Then, hindi daw binayaran yung journalist. Paano yung reaction? Ay, nako. Anyways, ako mga panggaya. Ito na muna ang ating chika. Oy, pero bago ang lahat. Ito muna ha. Kasi kahapon ay wala po tayong programa. Yes. Nung Wednesday po ay pinupugpo kami ng sandamakmak na, alam mo yun, na pangko-correction. At nagpapasalamat po kami sa inyong correct. Kumaga parang kami naman, ina-accept namin na yung inyong mga suggestion, ay mga komento, yung pagkakamali namin, ina-admit po namin. Correct. Diba? Nagkamali po kami ng aming bansagana, ang PBB Collab Edition ng mga housemates na sila, natawagin po namin sila ay Gen 12. Diba? Yun lang din po. Maraming salamat po. Pero ay, taray. May pagganyan. Hindi, pero eto po kasi yung lumalabas sa Google, kung kaya ito po yung pinagbasihan po namin. Kapag tinay po natin kasi ang PBB Gen 12 winner, lalabas yung mukha nila Brent, nila Mika Salamanca. So parang kami po ay bumase po lamang sa sinabi ng Google.
level. Diba? Kumaga parang hindi po namin yan talaga, alam mo yun, nagmagaling. Gaya ng mga nagko-komento doon. Maraming salamat pero na-appreciate po namin yung ano mo yun. Kasi we take it as constructive criticism. Kaya nga po nandyan kayo, diba? Pero other than that, hindi naman din namin babawiin yung mga sinabi namin na mas magaling talaga si Sarah Geronimo kay Fiang. Kasi sabi ng mga fans ni Fiang, mas magaling daw si Sarah Geronimo. Paano yung reaction natin? Correct. Pero yun lang po, kinaklarify lang namin. Maraming salamat po sa lahat po na nag-correct po sa amin last Wednesday po yan. Ayan, maraming salamat po. Ina-admit po namin, it's a lapse of judgment lang sa amin. Kasi bumase lang tayo dahil sa modernong teknolohiya. And one more thing, Mare, sa mga hindi nagtatanong at sa mga nagtatanong, kung hindi ba natin alam daw, na may upcoming movie itong si Fiang at saka si JM. Alam po namin na papasok na po sila doon sa Shake, Rattle, and Roll. Under Regal Films. Diba nandun nga din si Richard Gutierrez and Ivana Alawi. Correct. Ang sinasabi po namin is sana sa telebisyon. Correct. Yung mga teleserye. Kasi ginagawa pa lang po yan ngayon. Upcoming pa lang po. Alam niyo naman pag artista dapat lagi nakikita. Kagaya ni Ann Curtis. Nung nawala siya sa It's Showtime. Correct. Para gumawa ng It's Okay Not to Be Okay. Paminsan-minsay bumabalik siya kapag naka-off siya. Kasi may mga lock-in taping yan. Totoo naman. Ganon. Pero yung sasabihin po ng mga fans ni Fiang na mas magaling po si Fiang, diba, kaysa kay Sarah Geronimo, isa lang reaction namin, ganito. Okay, tuloy tayo sa anong back latest natin. Eto na ang back latest natin. ABS-CBN tuluyan na nga bang magpapaalam? Paano yung reaction natin? Diba? Hindi, pero totoo nga daw, Mare. Tuluyan na nagpaalam ang ABS-CBN last August 20 sa kanilang, alam mo yun, property. Na kung saan nga naman nagpirmahan na last August 20 ang ABS-CBN Corporation at ang Ayala Land, na kung saan nga naman nagpirmahan na ng deed of absolute sale. Kumaga, ginigive up na nila totally at na parang nagkabayaran na ang 30,000 square meter na, alam mo yun, na kanilang naibenta at na-acquire ng Ayala Land. Uy, Mari, nakakalungkot. Diyan lang sila, kumaga magbababay, nagpapaalam. Pero hindi mawawala ang ABS-CBN. ABS-CBN still ABS-CBN. And ABS-CBN is in the service of the Filipinos. Diba? Pero yun na nga, Mare. Kasi out of 44,027.30 square meter, yung 30,000 square meter kasi, Mare, yun yung na-acquire ng Ayala Land. Na kung saan nga naman totally babay na. May titulo kaya yun, Mare? Oo naman. Imposibleng hindi. Pero yung pinagbentahan, Mare. Hindi naman yung pwedeng ibenta kung rights. Oo na. Tsaka hindi kukunin man ang Ayala Land yun. Pag-ano? Squatter. Diba? Magkano? Diba? 6.24 billion. Ayan. Ang presyo ng transaksyon nila. Ang laki din. Pero hindi, alam mo Mare, diba? Diyan sa ating mga nakalap na yan, yung pera daw pala na yan, kasi yung parang may processing fee, tapos may mga ibang parang bank transfer fee, bank transfer, yung lot transfer, yun kasi yung proseso. Malaki-laki yun. Tsaka yung iba pang mga pagkakautang daw pa lang. I'm not sure about this, pero kaya sabi ko nga daw eh. Kaya umabot ng? Yung 64 billion na, 6.24 billion. Yun nga daw yung papambayad sa iba pang natitirang utang ng ABS-CBN. Pero ang laki ng kinita nila, no? In fairness. Ang laki ng kinita nila lately. Tumaas ang kita nila. Tsaka parang recently, meron naglabas na news na kumita yata sila. Diba? Wala pang pagtatapos ang 2025, Mare. Parang merong isang news ang nagsabi na kumita na ang ABS-CBN na parang billion din nila. Na yung profit na kinita nila without the franchise. So gugustuhin pa ba nila mag-franchise? Ang sakit sa ulo? Correct. Kaysa na mag-franchise kayo tapos aanin ng jet ski holiday. Tapos pag-iilan nyo na naman. Diba? Na nakakaloka. Alam mo yun ang hindi ko mag-gets, Mare, diba? Tinanggalan nyo ng prangkisa ang ABS-CBN. Tapos ngayon, lahat kayo gusto nyo bigyan ng prangkisa ulit.
Kasi nga, diba? kumikita. Diba? Hindi ba na nakakaloka yun? Na parang sana man lang, diba? Na, alam mo yun, na naisip nyo yan bago nyo sana totally tinanggal sa kanila. Kasi umaapila naman sila ng mga panahon na yun eh. Kaya lang nanindigan kayo, no, ayaw na. Tapos eto ngayon, bibigyan nyo ulit ng kung saan nga naman very happy na sila to serve. At least papano, diba? Nakatawid sila ng GMA, nakakapag-provide sila sa TV5, may A to Z, may kapamilya channel, diba? Yung mga ganon. Diba? Alam mo, naalala ko tuloy yung mga kongresista na nag-yes sila sa tanggalan ng franchise dati diba? Si ABS-CBN. Bakit? Ano naalala mo sa kanya? Wala, may isang artista dati, si Alfred Vargas, 'di ba? Oo. Nag-yes siya, na bronggalan ng Ay, talaga ba? Oo. Ay, kasi representative siya noon ng mga panahon na yun, yes. diba? Congressman ba siya noon? Sino pa ba yung isa na nag-yes din siya sa sa franchise na Xionggaling? Na to think, di ba? Binigyan din naman sila ng proyekto ng mga Si Jimmy Bondoc, di ba? Nag-yes din siya. Tapos, diba, hindi pa naman siya kongresista ata noon. Hindi pa. Pero may mga attorney na siya noon. Oo, may pagsang-ayon siya na tanggalan ng Diba? Tapos, actually ABS. sa kanya nagsimula noon, diba? Tapos nagbago siya ng ng eleksyon. Sabi niya, I have a good memory. Yun ba yung pagkakasabi? Oo. Parang magaling daw ang ABS pang international shoot. Paano yung reaksyon? Pero yun na nga, at least kahit papaano, hindi ba? Tuloy pa din ang buhay. Tuloy pa din ang pagbibigay kasiyahan ng ABS-CBN. May mga bagay lang talaga na kailangan i-give up para, alam mo yun, ang sa gayon ay makasurvive din. At mas marami pa rin empleyado, of course, na mabigyan ng trabaho. At the same time, kahit pa sabihin na natin na give up na nila yung 30,000 square meter na yan na pag-aari nila dati, sa Bulacan naman, ilang ektarya yun ang ipinalit, Correct. Diba? Ay, ito si Russell Vargas, Yes! Hinahanap niya si congressman ba? Congressman Dan Fernandez. Di ba sa Laguna yan? Oo. Pero hindi yata siya nag-Windra. Nag-Windra ba? Hindi. Hindi. Luz Valdez. Alam ko Luz Valdez yung Dan Fernandez. Bakit yung hinahanap? Oo. Ayun yung hinahanapin siya. Ayun, nalot-lot daw. Nalot-lot si Dan Fernandez. Sabi ni Bianca Ashley, totoo nga. Nalot-lot and friends. Correct. Ayan. Siyempre, sa lahat pa din ng mga ganyan, diba? Nakakalungkot dahil siyempre, kumagaano na yan landmark na yan dyan sa may Mother Ignacia. Ako, Mara, ang hindi ko makakalimutan dyan sa tower na yan kasi hindi naman ako marunong talaga dito sa Maynila. Yes. Ang hindi ko makakalimutan kasi nung nagpunta ko na Maynila, siyempre wala akong kamag-anak dito, nagbaka sakali lang. Dahil nga may nagsabi sa akin na magbanda-banda. Alam mo kung saan ako bumaba? Saan? Sa Balintawak. Tapos? Tapos kasi nakita ko na dati yung mga, sabi ko may mga billboard na dito, siguro Maynila na to. Bumaba ako, Mare. Dala-dala ko ang sako bag pa ang dala ko nung araw, ate ko. Naglakad ako sa EDSA. Nung nakita kong ABS-CBN, alam mo yung nakaramdam ka ng konting pag-asa na, eto na palang ABS-CBN. Tapos ayun, binusinahan ako ng truck. Muntik na akong masagasa. Pang teleserye ate ko. From Balintawak to Cubao, nilakad ko. Oh my gosh, from Cubao, yun nilakad ko ulit from papunta ng EDSA Shrine. Doon ako sinundo ng kapatid ko. Oo, kasi hindi ko alam kung saan ko sila pupuntahan. Diba, ang dami-daming bus terminal sa Cubao. Diba, kung saan ako ibaba dyan. Tama naman. Tsaka yung mga taga-probinsya na first time dito sa Maynila, may mentalidad sila na baka nakawan sila ng mga taga-Maynila. Ang dala ko naman nun, Diyos ko, yung mga damit ko, nakita ko naman, ang bongga ng damit ng mga taga-Maynila. Akala ko sasabihin mo, yung dala ko mais. Wala akong dalang mais doon, ate, kasi tag-ulan ng mga panahon na yun. Diba? Basang sisiw ang lola diba, usually pag galing probinsya, may dala-dala kang mga buhay na manok. Wala naman! Sa movie lang ni Dolphy yun. Okay. Hindi kasi diba usually nakatali yung paa, ganyan. Una sa lahat, wala kaming manok sa probinsya. Hirap na kami sa buhay, magkamanok pa. Walang manok. Di isda. Wala din kaming isda. Meron kami kuto. Pero ipipet mo ba yung kuto? Hindi, syempre. Hindi, syempre, diba? Diba? That was like 15 years ago. Oo. Pero look at you now. Kutuhin diba? pa rin.
Hindi, alam mo, sa totoo lang, yung tore ng ABS-CBN ay nagbibigay pag-asa. Simbolo. Simbolo Diba? sa pag-asa, simbolo ng pag-asa sa mga Bawat Pilipino. bawat Pilipinong may pangarap sa entertainment industry. Hindi, tsaka isa pa naging bahagi na talaga yan ng ating buhay bilang Pilipino. Once na dumadaan ka talaga ng Quezon Avenue, kita mo kagad yung tore. Tsaka yung pag audition ko dati sa PBB. Diba? Oo, tapos yung The Voice dati na pang 1,600 ako. Oo. Tapos ang ending, Ang ending, dadaanan ka lang ng camera. Ganon din sa PBB, Oo, papasok ka Diba? dun sa tent na mahaba, nandun si Direk Loren, may mga sinusulat, di ka man lang tinignan. Oo. Dadaanan ka ng Sabihin, camera, madaling next, araw na. gano. Tapos next, yun na yun. Pumila ako na mahigit 24 hours. Naranasan ko din yan. Pumila sa PBB noon. Nag-prepare pa ako ng kanta, 2 months kong inaaral yung kanta. Hindi, pero alam mo, paglabas mo kasi ng ABS-CBN, ang ano pa doon, di ba, ELG building, di ba doon? Yes. Paglabas mo ng ABS-CBN, makikita mo yung Lopez, tore. Yung parang nasa teleserye ka na gagano ka. Ay, diba? Ito na ang pangarap. Na nakakatuwa lang. Yung pala pag nilapitan mo yun, kinakalawang din. Alam mo ba, Mari, di ba dun sa 30 square meter na yun? Sabi nga ng ilan, sana nga. Kasi parang nahagip yata, kasi may chapel sa loob eh. Oo. Meron talaga di ba doon ginaganap yung misa paglinggo? Yes. Oo. Sabi lang talaga ng ilang mga netizens, sana, diba, ngayon na-acquire na nga ng Ayala Land, i-preserve yung chapel na nandun sa loob. Correct. Diba? Pwede nilang kung ano man ang gawin nila dun sa paligid, diba? Pero yung chapel sana, yun sana ang maiwan kasi sumisimbolo na yun doon. Correct. Kumaga protection na yun doon. Oo. Wala naman natin. Ang dami kong mga unforgettable dyan talaga sa sa Diba? ABS-CBN. Pati yung mga nakakilala ko ng mga talent scout dyan. Oo. Tapos magpapalibre kayo sa amin ng pagkain. 'Di ba? Sasabihin nyo kami na, next time kapag meron tayong extra, kukunin ko kayo. Halika be, libre mo ako. Sabihin ganun kagad. Oo, may mga ganun dati. Pero kasi ngayon parang hindi na, parang bawal na yata. Correct, diba? Ang hindi ko malilimutan dyan. Ikaw sa ABS. Ano mga in-additionan mo? PBB. Lakas mo naman. Oo. Pero PBB, sa tapos? yun sa isang mall yun talaga. Anong nasa isip mo nung nag-audition ka sa PBB? Wala, parang tipong ano lang ang feeling. Diba? Kumaga parang... Gusto mo maging actress, gano'n? Yun, hindi. Wala lang. Kung ano lang feeling ng mga taong pumipila. Gusto ko lang ma-experience yun. Bilang baklang mainipin ka, natagalan mo. Hindi. Umalis din ako. Tapos nakakainis. Napagod na ako Parang sabi ko, yung pang 800 pang 800 yata ako noon. Kasi yung iba pumila na, sarado pa yung mall. Alauna ng madaling araw nakapila na yung iba. So, syempre, hindi ako pipila, diba? Dumating ako alas 7 ng umaga, syempre. Oo. Ano ako, magpupuyat dyan? Correct. No. Kaya alas 7 hanggang alas 10, nung nagutom na ang bakla, umalis na sa pila. Oo. Oy, Tita Cory, hindi po kami naglalabas ng sentimiento dito. Hindi, wala, Tita Cory. Yung experience lang namin. Kasi may mga marshals po kayo minsan nababayaran masusungit. Alam mo yung Mara, syempre gutom ka na, nakapila ka. Nababayaran na. Oo. Tapos bigla kang para matutumba, lalabas ka sa pila, gagano ka, huy! Gaganunin ka na marshal, so babalik ka sa pila. Diba? Dala-dala ko na naman noon yung sako bag ko. Tapos bawal ka bang mag-wee-wee break. Oo. Kasi pag umalis ka sa pila mo, doon ka na sa dulo. Oh my God, may dirty pass. Na nakakaloka. Pero anyway, sa kakalungkot man isipin. Pero mali ba naman natin, diba? Alisan doon pa din yung buong building ng ELG building na kung saan yun ang naiwan sa kanila dahil yun ang monumento ng ABS-CBN sa Mother Ignacia. Eugenio Lopez. Yes. Ayan. ELJ. ELJ. Eugenio Lopez. Kabisayaan kami. Junior. ELG. Kaya ELJ. Oo. Ganun. Huwag nyo kaming inaano-ano ha. Huwag kang ha. Taga Panglao, Bohol ako. ELG yan sa amin. Huwag kang Waray ako. Diba? Northern Samar, Katarman. Oo. Bakit? Sabi yung ELJ na, ELG sa amin yan. Kasi nga ang tawag namin sa candle. Oo. Diba? At saka yung Google sa amin, Google. Huwag nyo kaming inaano ha. Wala kayong washing machine. Oo.
Anyways, ako mga panggayang pumuna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang matigbong chikahan na naman na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihing radyo. Sabihin mo!